Mabigat ang hangin nang bumaba siya mula sa bus na halos isang araw ang biyahe. Parang bawat hakbang ay may nakatali sa paa niya. Hinihila siya pabalik sa kung saan man siya galing, pero hindi pa palapit sa bahay na ilang buwan niyang pinangarap balikan. Sa isip niya, dapat masaya ang pag-uwi, may yakap, may halakhak, may tanong na, "Kamusta ka na anak?" Pero ngayong nandito na siya, may kung anong kilabot na gumagapang sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa matagal siyang hindi nagpakita o dahil ba sa katahimikang parang hindi normal mula pa nang pumasok siya sa kalsadang dati ay puno ng ingay ng kapitbahay. Paglapit niya sa pintuan, mas lalo siyang kinabahan. Wala man lang mahinang tunog ng TV, walang yabag, walang kaluskos. Tulog na kaya sila? Oh, wala bang gusto maghintay sa kanya? Huminga siya nang malalim, pinilit ngumiti kahit mag-isa lang siya at kumatok. Isang, dalawa, tatlong katok, mahina, pero may pag-asang sumagot ang pamilyang iniwan niya para mangibang bansa. Ilang segundo pa bumukas ang pinto. Bumungad ang nanay niya, nagkakamot ng mata, halatang bagong gising. Pero nang magtama ang tingin nila, parang nagising ito ng buo. "Ha? Bakit? Bakit nandito ka? Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka?" Para itong binuhusan ng malamig na tubig, hindi excitement, hindi tuwa kundi pagkagulat na may halong takot. Parang may kumurot sa puso niya. Surprise sana, Nay. Tipid niyang sagot. Pero kahit siya, ramdam ang lamig ng boses niya. Pumasok siya at agad niyang naramdaman na may mali. May mga tingin na nag-iwas. May katahimikan na mas mabigat pa sa pagod niya. Mula sa sala, lumabas ang tatay niya, medyo hilo pa sa alak. Pagkakita sa kanya, biglang nanlaki ang mata nito, hindi dahil na-miss siya kundi dahil parang may nahuli silang lahat. "Nay, may hindi ba ako alam mahina pero matigas niyang tanong?" Nagtama ang tingin ng mag-asawa. Walang nagsalita. At doon nagsimulang kumalam ang sikmura niya. Ate, napalingon siya. Ang kapatid niyang bunso, bagong gising, nakayakap sa kumot. Pero imbes na kumalat ang saya sa mukha nito nang makita siya na kakunot noo ito, parang natatakot. Mas lalo siyang kinabahan. Isang ngiti ang pilit niyang pinakawalan, hindi dahil masaya siya, kundi dahil iyon na lang ang panangga niya. "Nay, may gusto ba kayong sabihin?" Walang sagot. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Lumakad siya papunta sa dati niyang kwarto. Bawat hakbang biglang nagiging mas mabigat, mas malamig, mas masama ang pakiramdam. Nang hahawakan na sana niya ang doorknob, napansin niyang hindi ito nakalock. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim para hindi manginig ang kamay at dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon, gumuho ang mundo niya. Sa loob nakatayo ang nobyo niya, ang lalaking inaasahang maghihintay sa kanya. Hawak nito ang isang sanggol na hindi sa kanya. Sa kama nakaupo, gulat din ang kapatid niyang bunso, April. Tawag ng nobyo niya, halatang hindi alam kung saan magsisimula. Parang tinamaan siya ng kidlat. Parang nawalan siya ng hangin. Hindi siya makagalaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang sakit na parang lumulubog ang utak at puso niya sa kumukulong tubig. So totoo nga, nanginginig niyang sabi. "Isang buwan kang hindi sumasagot sa tawag ko. Tapos, tatay ka na pala. At ang nanay?" Tinuro niya ang kapatid. "Kapatid ko, napayuko ang dalawa. Walang nagsalita. Wala man lang lumapit. Nay, tatay, alam niyo nilingon niya ang mga magulang niya pero pareho lang silang hindi makatingin sa kanya. Anak, nagulat din kami. Pero may anak na sila, mahina at pilit na paliwanag ng nanay niya. Parang may martilyong tumama sa dibdib niya.
Nagmamahalan sila, dagdag pa nito. At doon tuluyang nabasag ang boses niya. Tanggap niyo ganun lang. Wala man lang nagsabi sa akin. Pinadala ko lahat ng pera ko para sa inyo. Tapos yung hinihingi niyong 30,000. Para pala sa ospital ng manganak ang kapatid ko na tahimik ang lahat. Walang kumibo. Walang umako. Lahat sila parang may kasalanan pero walang gustong umamin. Bumuhos ang luha niya. Hindi niya mapigilan. Ni hindi niya madama kung galit ba o sakit o pareho. Taksil kayo, bulong niya, pero masakit, malalim at totoo. Kahit isa walang nagsabi sa akin. Walang kumampi sa akin. Wala man lang nag-alala kung ano ang mararamdaman ko. Hindi niya kayang huminga. Kaya bago pa siya tuluyang maputol, tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi niya alam saan siya papunta basta gusto niyang lumayo hanggat kaya niya kahit mapagod siya hanggang mamatay. Humahagulgol siya habang tumatakbo sa madilim na kalsada hanggang makarating siya sa tulay na palagi niyang dinadaanan noon. Doon siya huminto. Doon niya sinubukang huminga. Doon niya naramdaman na wala na siyang natira. Pero bago pa siya tuluyang bumigay, nakita niya ang isang lalaki sa kabilang dulo ng tulay. Nakatayo sa pinakagilid, nakatungo at mukhang ilang segundo na lang mawawala na rin siya sa mundo. At iyon ang sandaling magtatagpo ang dalawang pusong wasak at magsisimula ang bagyong hindi pa niya kayang hulaan. Nang makita niya ang lalaking nakatayo sa pinakagilid ng tulay, parang naputol ang lahat ng emosyon sa loob niya, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil mas malakas ang takot na baka may isa na namang kaluluwang gustong sumuko sa mundong ayaw sumalo. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nagtanong. Tumakbo siya basang-basa sa ulan, nanginginig ang tuhod pero determinado. Hoy, huwag kang... Pero hindi niya natapos dahil biglang umusad ang lalaki konting-konti na lang at baka tuluyan na siyang mahulog. Napadamba si April, hinawakan ang braso niya ng buong lakas. Huwag kang gagalaw. Please, wag ngayon. Wag ganyan. Nagulat ang lalaki, halos mabuwal sila pareho pero nakayanan niyang mahila ito pabalik. Nabagsak silang dalawa sa semento, hingal na hingal pero buhay. Mainit pa ang dugo sa katawan nila. At iyon lang ang mahalaga. Ano bang problema mo, tanong ng lalaki, hindi galit pero hindi rin kalmado. Hindi ito sanay na may nakikialam. Pero hindi nagpatalo si April. Ako ang tatanungin mo. Ikaw itong tumayo sa gilid para tumalon. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Balik nito malamig. Wala kang ideya. Wala nga sagot ni April, tumayo kahit nanginginig. Pero naniniwala ako na walang taong dapat mamatay ng mag-isa. Natahimik ang lalaki. Sandaling tumigil ang ulan. Parang pati kalangitan nakikinig kung anong susunod na mangyayari. Doon niya unang nasilayan ng malinaw ang mukha ng estranghero, maputla, namumugto ang mata parang ilang araw nang hindi natutulog. Pero sa looban ng mga mata nito, may galit, may lungkot, at may pagod na pagod. Ano bang ngalan mo? Mahinang tanong ni April. Hindi sumagot agad. Parang nag-aalangan kung dapat ba niyang sabihin. Pero sa huli, James. Tumango siya. April. Pareho silang huminga ng malalim pero hindi pa rin gumaan ang bigat sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Tingin mo, hindi ko na dapat ituloy yon? Tanong ni James, hindi tumitingin sa kanya. Hindi sagot ni April, walang pagdadalawang isip. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kasakit. Napangiti si James nang mapait, tumingin sa direksyon ng tubig. Kung alam mo lang kung anong pinagdaanan ko. Kung alam mo lang din kung anong pinagdaanan ko, balik ni April, halos mabasag ang boses. Kabababa ko lang mula sa impyerno na tinawag kong bahay. Natigilan si James na patingin sa kanya ng diretso. Doon niya nakita sa liwanag ng poste ng tulay, luha ni April na hindi tumitigil.
Iniwan ko ang lahat para sa pamilya ko, patuloy niya nanginginig ang labi. Nagpakapagod ako sa ibang bansa. Nagpakalayo sa lahat ng mahal ko. Tapos pag-uwi ko, nakita ko ang nobyo ko may kalong na anak. Anak ng kapatid kong bunso. Parang tinamaan si James. Kita sa mata nito ang pagkagulat, hindi dahil sa tsismis kundi dahil ramdam niya ang bigat ng sugat na ipinapakita ng babae sa harap niya. Lahat sila tinago sa akin, bulong ni April. Lahat sila pumili at hindi nila ako pinili. Hindi gumalaw si James. Hindi nagsalita. Pero unti-unti lumambot ang panga nito. Parang nasaktan din siya sa kwento ni April kahit hindi naman niya ito kilala. Kaya huwag mo akong tanungin kung bakit kita pinigilan, dagdag ni April mas mahina na. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ang lahat. Matagal ang katahimikan. Hangin lang ang gumagalaw. Tila pareho silang napagod, pareho silang nauupos. Pagkatapos ng ilang saglit si James ang unang nagsalita. Hindi ko naman talaga gustong tumalon. Huminga siya ng malalim, sabay bitaw ng mahinang tawa na parang naghihingalo. Gusto ko lang mawala. Kahit saglit. At doon parang kailangan ni April humakbang palapit. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil ngayon niya lang naramdaman na may taong nakakaintindi ng bigat na halos nagpabagsak sa dibdib niya. Wala kang kailangang sabihin, sabi niya. Pero hindi kita iiwan dito. Tumingin si James sa kanya. Diretso, walang takas, at sa unang pagkakataon, hindi malamig ang tingin niya. Hindi galit, hindi mapait. May bahid ng pasasalamat at takot, at kaunting paghingi ng tulong. Wala ka bang uuwian, tanong niya bigla. Umiling si April. Ayoko nang bumalik. Tumingin si James sa kalsada, sa ulan, sa kawalan. Tapos tumingin ulit sa kanya. Sumama ka sakin. Nanlaki ang mata niya. Hasaan sa bahay, sagot niya. Hindi para kung ano, kundi dahil hindi kita kayang iwan dito mag-isa sa ganitong kalagayan. At sa isang iglap, naghatid ng init ang salitang iyon sa puso niyang halos nagyeyelo mula nang makita ang kataksilan sa sariling tahanan. Habang binubuksan ni James ang pinto ng kotse, marahan siyang tumingin kay April. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi ako tulad nila. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, naniwala siya. Kaya sumakay siya. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng pagod, sa gitna ng puso niyang durog at pagod na pagod. At hindi niya alam na sa gabing iyon, sa maliit na desisyon na sumama sa isang estranghero, magsisimula ang kwento na magpapalit ng takbo ng buong buhay niya. Simula ng gabing iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni April. Dinala siya ni James sa isang malaking bahay sa labas ng bayan, malinis, tahimik, at parang walang nakatira. Inilaan siya nito ng kwarto, binigyan ng damit na pwedeng isuot, at pinilit siyang kumain kahit ayaw niyang lapatin ang kutsara. Tahimik lang si James buong gabi. Pero ang katahimikan niya ay hindi nakakailang, parang sinasabi nito. Nandito lang ako kung kakailanganin mo. At iyon lang ang nagpahintulot kay April na matulog ng hindi umiiyak hanggang makatulog. Pero sa mga sumunod na araw, habang mas nagkakaroon siya ng lakas, mas nagiging komplikado ang lahat. Maagang nagising si April kinabukasan at nadatnan niyang nagluluto si James ng almusal. Nakasuot ito ng simpleng shirt, medyo gusot ang buhok at parang ngayon lang niya nakita ang lalaking ito na hindi mukhang dinadala ang buong bigat ng mundo. Good morning, mahina niyang bati. Ngumiti si James at ang ngiting iyon ay hindi niya inaasahang makikita. Malambot. Mainit. Totoo. Good morning, sagot nito. Kumain ka na. Kailangan mo ng lakas. Hindi dapat siya kinikilig. Diyos ko, hindi pa dapat. Pero may kung anong humaplos sa dibdib niya nang makita kung paano siya tinitingnan ni James, hindi bilang problema, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang tao na may halaga.
At doon nagsimula ang hindi inaasahan, araw-araw silang magkasama. Kasabay sila kumain. Kasabay niya itong pumunta sa farm para mag-inspeksyon. Minsan sabay silang nagkakape, minsan hindi nag-uusap, pero sapat na ang presensya nila. Parang 2 taong parehong sugatan, pero naglalakad ng magkatabi, pareho pang nangangapa ng direksyon, pero ayaw nang bumitaw. Hanggang sa isang araw nagbago ang lahat. Habang nag-aayos siya ng mesa ng tanghalian, dumating si James mula sa labas, kasama ang isang babaeng naka-heels, naka-makeup at halatang sanay na sanay sa marangyang pamumuhay. Napahinto si April, parang may kumurot sa tiyan niya, at nang magsalubong ang mata nila, biglang nag-init ang batok niya. April, malamig na, sabi ni James. Si Emma. Si Emma. Ang pangalang nabanggit niya sa kwentong halos ikawasak niya. Ang babaeng minahal niya noon. Ang babaeng nag-iwan sa kanya. Ang babaeng dahilan kung bakit siya nawalan ng dahilan para mabuhay. Ngumiti si Emma, pero hindi iyon mabait na ngiti. Pamilyar ang titig, ngiting nagmamay-ari. So ikaw pala si April, sabi nito. Naririnig ko marami kang oras kay James lately. Nabingi si April. Hindi niya alam paano tatayo ng maayos, pero nagawa niya. Trabaho lang po ako rito, malamig na tugon niya dahil iyon lang ang alam niyang panangga. Pero ngumisi si Emma. Trabaho? O inaakala mong higit pa masakit, matalim, at lantad ang pang-insulto? Bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si James, seryoso, malamig at halatang hindi matuwa. Emma, sapat na. Natahimik ang babae, pero hindi nito tinanggal ang masamang tingin. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng sakit kay April, ang pagtataksil sa bahay niya, ang pang-iiwan ng mga taong mahal niya, at ngayon ang presensyang ito na gustong iparamdam na wala siyang karapatan kahit sa bagong mundong pinapasok niya. Umatras siya, nagpaalam na magpahinga at umakyat ng kwarto bago pa pumatak ang luha. At doon siya tuluyang sumabog. Ilang oras siyang umiiyak ng marahan, pilit pinipigilan ang hikbi para hindi marinig. Ayaw niyang maging problema ni James. Ayaw niyang magmukhang mahina. Pero habang nasa gitna siya ng pagluha, may marahang kumatok sa pinto. April, boses ni James. Napahawak siya sa bibig, pinipilit tumigil. O, okay lang po ako. Pasensya na, pagod lang. Pero hindi umalis si James. Hindi rin siya nagbukas ng pinto. Nandoon lang, naghihintay. April, mas mahina na ang boses, parang may sugat. Hindi mo kailangang itago yan. At doon siya tuluyang pumiyok. Hindi siya nagbukas ng pinto, hindi siya nagsalita. Pero narinig niya ang marahang pag-upo ni James sa labas, nakasandal sa pader, para bang sinasabing, kung masakit, dito lang ako. Kahit hindi mo sabihin. At lumipas ang 10 minuto hanggang sa hindi na niya alam kung gaano katagal. Kinabukasan parang walang nangyari, pero may hindi na maibabalik. Hindi niya na kayang tumingin kay Emma at hindi rin niya maitagong may kung anong distansyang nabuo sa pagitan nila ni James. Pero hindi sinasadya ni April ang lumayo, natatakot lang siya. At hindi rin sinasadya ni James ang sundan siya, natatakot din siya. 2 pusong parehong may sugat at may paparating na bagyo na hindi nila alam kung kaya pa nilang sabayan. Dahil ang pagdating ni Emma ay hindi simula ng problema kundi simula ng pagbunyag ng mas malaking sikreto. Isang sikreto na babaligtad sa mundo nila. At sa dulo, may isa na namang masasaktan. Sa mga araw na sumunod matapos ang pagdating ni Emma, unti-unting bumigat ang hangin sa buong bahay. Parang bawat sulok ay may matang nakamasid, bawat yapak ay may kaunting pagtatago, at bawat titig ni April ay puno ng takot na baka sa isang iglap, mawala na naman ang kahit anong munting katahimikan na meron siya. At hindi nagtagal. Dumating ang araw na yon. Isang hapon habang naglilinis si April sa garden, biglang dumating ang sasakyan ni Emma. Hindi pa man bumababa si Emma ay sumama na ang pakiramdam niya.
May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya, hindi na ito takot kundi parang pangamba na may mas malala pang mangyayari. Tumikim si Emma kapag babasuot ang mamahaling shades at may hawak na envelope. Nasaan si James W? Wala po rito, sagot ni April, nag-iwas ng tingin. May inayos lang sa kabilang farm. Napalapit si Emma masyadong malapit at sa bawat hakbang nito ay tila sinunog ang lupa. Kung ganon bulong nito, ikaw ang kakausapin ko. Hindi gumalaw si April. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Pagkatapos iniabot ni Emma ang envelope. Alam mo ba kung ano yan, ngisi nito? Umiling si April. Magbasa ka. May kaba sa dibdib, binuksan niya ang envelope. At doon bumungad ang mga papel, analysis, medical records, ultrasound test results. Isang linya agad ang tumama sa mata niya, paternity test. Negative, para siyang nahilo. Ano to? Bulong niya. Ngumiti si Emma, ngiting puno ng lason. Yan ang ayaw ni James harapin. Hindi siya ang ama ng dinadala ko. Nanlamig si April mula ulo hanggang paa. Kung ganon, bakit ka pa bumabalik sa kanya, tanong niya, halos hindi marinig dahil sa kaba. Umikot si Emma pabalik sa sasakyan pero tumigil bago sumakay. Dahil hindi ako papayag na mawala siya, matigas na sabi nito. Kahit hindi niya anak ito, kaya ko siyang pilitin alagaan ako. Kaya ko siyang pilitang bumalik. Kaya ko siyang wasakin kung kailangan. Nalaglag ang bibig ni April. Hindi dahil sa revelasyon, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito, malamig, walang bakas ng hiya o konsensya. At ikaw? Lumapit ulit si Emma, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Wag na wag mong isipin na may karapatan ka sa kahit anong meron kami ni James. Humigpit ang hawak ni Emma sa braso niya. Masakit. Nanunuot. Tandaan mo, April, bulong nito, kahit durog ako. Mas kaya kitang durugin. At iniwan siya nitong nanginginig. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatayo roon. Hawak pa rin ang envelope, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay James. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na hindi pala anak ni James ang dinadala ni Emma. O matakot sa katotohanang handa palang wasakin ng babae ang kahit sino para lang huwag mawala ang taong dati niyang minahal. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang panginginig na hindi niya mapigilan. Kung sinabi ni Emma ang lahat na iyon nang walang takot, ano pa ang kaya niyang gawin? Kinagabihan, nasa loob ng kusina si April, nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang sariling tuhod. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Hindi niya alam kung paano haharapin si James. Hanggang biglang bumukas ang pinto. April, boses niyang iyon, malumanay, puno ng pag-aalala at parang may kung anong pangungusap na hindi matapos ay agad niyang kinilala. Si James. Agad siyang tumayo, pinunasan ang mata pero halata pa rin ang pamumugto. Anong nangyari? Tanong ni James, mabilis lumapit. May umiyak ka ba? May nangyari ba? May nagsabi ba sa'yo? Wala, mabilis niyang sagot, umiwas ng tingin. Pagod lang, sir. Hinawakan ni James ang braso niya. Hindi mahigpit, hindi marahas, pero sapat para mapahinto niya ang paghinga ng babae. April. Tinapunan siya ni James ng tingin na parang kaya nitong basahin ang kaluluwa niya. Wag mo akong lokohin. Nakikita ko. At sa puntong iyon, napaluhang muli si April. Hindi dahil sa test results, hindi dahil kay Emma, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagsabi ni James ng nakikita ko. Para bang matagal na siyang hindi nakikita ng kahit sino. At bigla na lang siyang napahawak sa dibdib niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang bigat ng lahat ng hindi niya masabi. Nagpanik si James. April. Anong James? Napahawak siya sa damit nito, halos bulong, halos higbi. Ayoko ka masaktan. Natigilan si James.
Parang may humawak sa puso nito nang marinig iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni April, pinupunasan ang luha. Hinding-hindi ako masasaktan dahil sa'yo, mahinang sabi niya. At doon nang titigan ni April ang lalaki sa harap niya, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Noong una, pareho silang wasak. Pareho silang nawawala. Pareho silang pinulbos ng mga taong mahal nila. Pero ngayon, may kung anong bumabangon sa kanila, isang lakas na hindi na galing sa takot, kundi mula sa presensya ng isa't isa. Pero ang kapayapaang iyon, gaano man katamis, ay biglang naputol nang tumunog ang cellphone ni James. Nakasulat sa screen, "Emma, urgent." At doon unti-unting lumamig ang hangin sa pagitan nila. Dahil alam nilang pareho ang bagyong kanina lang ay malayo. Ngayon ay nasa pintuan na. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, gising na si April. Hindi siya makakain, hindi siya mapakali. Ang buong gabi niyang kagat ang labi at paulit-ulit na iniisip kung ano na naman ang ginawa ni Emma o kung ano ang wala siyang kakayahang pigilin. Hindi umuwi si James kagabi matapos niyang sagutin ang tawag. Hindi rin siya nag-text. Walang mensahe. Walang tawag. Wala man lang, "I'm okay." At iyon ang pinakamasakit. Hindi niya alam kung ano na ang ginagawa ni Emma sa isip ni James. Hindi niya alam kung siya pa rin ba ang patutunguhan nito o babalik ba ito sa sakit at gulong pilit nitong pilit binabalikan dahil sa takot at obligasyon. Naupo siya sa sala, hawak ang malamig na tasa ng kape. Tahimik ang buong bahay, pero sa loob niya parang may nagliliyab na apoy na hindi niya maapula. Nang biglang bumukas ang pinto. Si James, pagod, gusot ang buhok, pulang-pula ang mata at parang ilang araw nang walang tulog. Napabangon si April agad. "James." Hindi siya agad sumagot. Kumunot ang noo nito nang makita si April, parang hindi nito alam kung dapat ba siyang ngumiti, lumapit o humingi ng tawad. Halos manginig ang kamay nito habang isinasara ang pinto. "James, anong nangyari?" "Okay ka lang ba, si April?" Putol niya sabay iling. "Wag mo munang banggitin pangalan niya." May kung anong lamig sa boses niya, pero hindi iyong galit. Mas parang pagod na. Lumapit siya sa babae. Mabagal, mabigat. At nang malapit na silang dalawa, doon lamang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Para siyang batang nakabalik sa isang lugar na ligtas. "Pasensya ka na," bulong niya. "Hindi ko dapat hinayaan na mag-isa ka kagabi. Hindi ko dapat pinabayaan kang mag-alala." "James, natakot ako," amin ni April halos pabulong. "Hindi ko alam kung babalik ka pa o kung kinuha ka na niya." Napapikit si James, tila tinamaan. "Ako pa ang dapat matakot," sabi niya. "Baka pagbalik ko, wala ka na rito." Natigilan si April at doon dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya. Mainit, nanginginig, at sabay silang huminga ng malalim, parang doon pa lang sila ulit nakahinga ng maayos. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Tumunog ang cellphone ni James. "Emma, calling." Pareho silang napatingin sa screen. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. "James, sagutin mo," mahinang sabi ni April. "Kung hindi lalala lang to." Tiningnan siya ni James, parang ayaw bitawan ang kamay niya. Parang ayaw bumalik sa unos. Pero sa huli tumalikod siya at sinagot ang tawag. "Emma," malamig niyang sagot. Hindi narinig ni April ang kabilang linya, pero nakita niya kung paano unti-unting nagdidilim ang mukha ni James, kung paano humihigpit ang panga niya. Hindi sabi ng lalaki, "Hindi ako babalik dyan. Hindi ako uuwi sa bahay mo. At hindi kita sasamahan." May sumigaw sa kabilang linya. Rinig na rinig ni April ang boses ni Emma kahit hindi naka-speaker. Hindi Emma, mahinang sagot ni James, pero mariin. "Hindi mo na ako hawak." At ibinaba niya ang tawag.
Hindi lumingon si James agad. Nanatili siyang nakatalikod, nakatalungko ang balikat at parang sinusubukang ayusin ang sarili. James, tawag ni April, nilalapitan siya. Pagharap ng lalaki, may luha sa gilid ng mata niya, hindi dahil kay Emma kundi dahil sa bigat ng wakas. Tapos na kami. Diretso, malinaw, pero may kirot. Tapos na talaga. Lumapit si April. Hinawakan ang braso niya. Sigurado ka? Huminga si James ng malalim. Oo, matagal na dapat. At sa unang pagkakataon ngumiti si James, pagod pero totoo. Ayoko nang mabuhay sa takot. Ayoko nang masaktan. At humakbang siya palapit, halos magdikit ang noo nila. Emane, ayoko nang makitang nasasaktan ka dahil sa kanya. Namilog ang mata ni April. James. April, bulong niya halos pakiusap, wag mo na akong iwasan. Umaagos ang luha ni April, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan na ngayon niya lang naramdaman. Hindi kita iiwasan, sagot niya, nanginginig ang boses. Hindi na. Niyakap siya ni James, mahigpit, puno ng pagbitaw, puno ng pagtanggap, puno ng pagod na sa wakas may mapupuntahan. Pero bago pa sila tuluyang malunod sa init na iyon, may malakas na yabag mula sa labas. Malalakas. Sunod-sunod. Para bang may galit na hindi mapigilan. Nandito siya. Bulong ni James na mutla. Bago pa makagalaw si April, biglang bumukas ang pinto. Si Emma, basang-basa, galit na galit, at sa mata niya, hindi na siya tao. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya humihingi ng pabor. Isa na siyang bagyong handang gumiba ng buhay, sino mang haharang sa gusto niya. James, sabi niya, nanginginig sa galit, akala mo makakatakas ka. Nagkatinginan sina April at James. At doon nagsimula ang pinakamatinding sagupaan kung saan lahat ng lihim, lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan at lahat ng nakatagong emosyon. Sa wakas, sa sabog,